5 taong pagtitiis na uwi sa isang pirasong papel na nagnakaw sa aking kinabukasan. Habang nagdiriwang sila sa gitna ng luhong galing sa pawis ko, itinapon ako sa labas na parang basura. Sabi ni Mateo, kailangan ito ni Mama Trina. Intindihin mo. Ngunit sino ang iintindi sa pusong dinurog at bahay na kinuha? Ngayon sisimulan ko ang pagtutuos. Kaya niyo bang harapin ang amoy ng isdang pilit ninyong kinalimutan? O ito na ang simula ng inyong pagluhod? Wala siyang karapatang magreklamo dahil pamilya na siya ngayon. Ang bahay na iyon, isang maliit na kabayaran lang iyon sa kahihiyang dinala niya sa pangalang Mendoza mula nang pumasok siya rito na amoy malansang isda. Isipin mo na lang, Severino, sa wakas ay may silbi na rin ang kakarampot na mana ng babaeng iyon sa pagliligtas ng dangal ng ating kumpanya. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hanging pumasok sa bawat hibla ng pagkatao ni Trina. Sa labas ng pintuan ng dining room, nakatayo ang babaeng mitya ng usapan, suot ang kanyang lumang apron na may bahid pa ng uling. Sa kanyang mga kamay ay maingat niyang hawak ang isang malaking bandahado ng espesyal na adobo, ang paboritong luto ni Mateo na pinagpuyatan niyang ihanda matapos ang 12 oras na pagtatrabaho sa malansang palengke ng Navotas. Ngayong gabi ang kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal at sa kabila ng hapdi ng kanyang mga paa at ang pangangatal ng kanyang mga kamay sa pagod, ang tanging hangad ni Trina ay makitang nakangiti ang kanyang asawa. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa kanyang dibdib, dahan-dahan at walang awa. Dahan-dahang sumilip si Trina sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakita niya ang kanyang asawang si Mateo na nakayuko lamang habang hawak ang isang baso ng alak, walang kibo sa harap ng kanyang ina at kapatid. Sa ibabaw ng lamesang nararamtan ng mamahaling tela, nakalatag ang isang pamilyar na dokumento. Ang titulo ng maliit na bahay sa Parañaque, ang tanging alaala ng kanyang namayapang ina, ay nakapatong doon kasama ang isang kasunduan sa pagsasanla. Ang nakapanghihilo sa lahat ay ang pirma sa ibaba ng papel. Trinidad Salcedo Mendoza. Isang pirma na alam niyang hindi kailanman hinawakan ng kanyang panulat. Isang huwad na pag-angkin na tila bumura sa kanyang buong pagkatao. Kasabay ng pagbitiw ng kanyang mga daliri sa mabigat na bandahado, ang tunog ng porselanang humalik sa sahig at nagkabasag-basag ay umaling-aungaw sa buong mansyon, tila isang pagsabog ng lahat ng kanyang kinimkim na sakit sa loob ng 5 taon. Ang mainit na sarsa ng adobo ay tumapon sa kanyang mga paa, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging mabigat. Bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Ang tanging nakikita niya ay ang mga pirasong basag na porselana na tila refleksyon ng sarili niyang buhay sa ilalim ng bubong ng mga Mendoza. Nang mag-angat siya ng tingin, nasalubong niya ang mapang-uring mata ni Doña Remedios na tila hindi man lang nagulat sa kanyang presensya. Sa halip na pangamba, isang nakakaulol na ngisi ang gumuhit sa labi ng matanda habang dahan-dahang itinatago ang mga papeles. Si Mateo ay tumayo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa halip na pagmamahal. Sa sandaling iyon,
Tila narinig ni Trina ang tinig ng kanyang ina sa kanyang gunita, nagtatanong kung bakit hinayaan niyang maging ganito ang tadhana ng tanging bagay na iniwan nito para sa kanya. Gaano nga ba kalaki ang utang na loob na dapat bayaran ng isang pusong tapat kung ang kapalit nito ay ang mismong dignidad at tahanang nagbibigay sa kanya ng silong? Kung ang pag-ibig ay naging isang tanikala, mayroon pa bang puwang ang patawad sa isang pusong wala nang maiiyak na luha? Huwag mong dinala rito ang ugali mong palengke, Trinidad. Isang aksidente lang ang nangyari at hindi mo kailangang mag-iskandalo sa harap ng pagkain. Linisin mo iyan. Nakakahiya sa mga kasambahay na makita kang ganyan kagulo. Ang tinig ni Doña Remedios ay parang isang hagupit ng latigo, walang bahid ng pagsisisi o pag-aalala. Habang si Trina ay nakaluhod sa malamig na sahig, pinupulot ang mga piraso ng basag na porselana, naramdaman niya ang hapdi ng isang matalas na dulo ng pinggan na humiwa sa kanyang daliri. Ang pulang likido ay dahan-dahang humalo sa kayumangging sarsa ng adobo sa sahig, ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan kaysa sa sugat sa kanyang balat. Tumingin siya kay Mateo, umaasang kahit isang hawak sa balikat o isang pagtatanggol ay matanggap niya. Ngunit ang kanyang asawa ay mabilis na nag-iwas ng tingin at dahan-dahang binitawan ang baso ng alak na tila ba ang pagtingin sa kanya ay isang kasalanan. "Mama, please, not now." Ang tanging nasabi ni Mateo, ang boses ay mahina at puno ng takot. Lumapit siya ng kaunti kay Trina, ngunit isang matalim na tingin mula kay Doña Remedios ang nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging suffocating, tila ba ang bawat hininga ni Trina ay ninanakaw ng marangyang paligid ng mansyong Mendoza. "Anong not now, Mateo? Ang asawa mo ang nagbasag ng pinggan, siya ang dapat maglinis." Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang mamahaling table napkin. At tungkol sa bahay sa Parañaque, Trina, dapat mong maintindihan na ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi matatawaran ng isang lumang istruktura. Ang Mendoza Construction ay bumabagsak at bilang bahagi ng pamilyang ito, obligasyon mong ibigay ang lahat. Huwag kang mag-inarte na tila ba ninakawan ka. We are doing this for our future, your future. Napatigil ang kamay ni Trina sa pagpulot ng basag na porselana. Ang salitang obligasyon at pamilya ay tila naging mga tanikala na mas lalong humihigpit sa kanyang leeg. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang bawat sentimo ng kanyang sahod mula sa hirap sa Navotas. Tiniis niya ang amoy ng isda na kumapit sa kanyang balat, ang pagod na tila nagpapabagsak sa kanyang mga balikat, lahat para lamang matanggap siya ng mga Mendoza. Pero sa huli, ang tanging halaga niya ay ang titulo ng lupa na iniwan ng kanyang ina, ang tanging lugar kung saan naramdaman niyang siya ay tunay na minahal. Dahan-dahang tumayo si Trina, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang mga basag na piraso. Hindi siya tumingin kay Doña Remedios, kundi diretso sa mga mata ni Mateo. Gusto niyang magtanong, gusto niyang isigaw kung nasaan ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon sa harap ng altar. Ngunit ang nakita lang niya ay isang estranghero na mas piniling maging mabuting anak kaysa maging matapat na asawa. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang daliri na pumapatak sa sahig ay tila orasan na nagbibilang ng natitirang pasensya sa kanyang puso. Lumabas si Trina ng dining room nang walang imik. Bitbit ang mga piraso ng kanyang pagkabasag.
habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Pumasok siya at isinarado ang pinto. Sumandal doon habang pilit na pinipigilan ang pagkawala ng kanyang boses sa isang hagulgol. Ang amoy ng kanyang sarili, ang amoy ng isda, ng uling, at ng pawis, ay biglang naging masangsang sa kanyang sariling pang-amoy. Tila ba ipinapaalala nito na kahit kailan ay hindi siya magiging sapat para sa kanila. Naupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang isang maliit na litrato ng kanyang ina na nakatago sa kanyang pitaka. Ang pangako niyang aalagaan ang kanilang munting tahanan ay tila isang malaking kasinungalingan ngayon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan mo kayang ubusin ang sarili mo para sa mga taong hindi ka naman ituturing na tao? At sa sandaling maubos ka na, may matitira pa ba sa Trinidad na dati mong kilala? Sa pagitan ng ingay ng mga mamimili at ng mamasamasang simoy ng hangin sa pantalan ng Navotas, sinubukan ni Trina na ilubog ang kanyang sarili sa trabaho. Ang dumi ng putik sa kanyang bota at ang amoy ng asin at kaliskis ng isda ay karaniwan ng bahagi ng kanyang umaga, ngunit ngayon, tila mas mabigat ang bawat hakbang niya. Hawak ang kanyang lumang ballpen at basang ledger, tinititigan niya ang mga listahan ng utang ng mga tiyaw-tung. Ang kanyang isip ay patuloy na binabagabag ng imahe ng huwad na pirma sa kasunduan ng pagsasanla. Isang patalim na patuloy na pumipilas sa kanyang tiwala sa asawa. Ang tunog ng mga barya na inilalagay sa lata ng mga tindero at ang sigawan ng mga kargador ay tila naging isang malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-compute, isang anino ang humarang sa liwanag ng kanyang maliit na lamesa. Nang mag-angat siya ng tingin, tila huminto ang mundo sa paligid ni Trina. Isang babaeng may pambihirang tindig ang nakatayo sa kanyang harap. Suot nito ang isang maayos na corporate suit. Ang buhok ay maayos na nakatali at may suot na mamahaling sapatos na walang kahit isang dumi ng putik ng palengke. Ngunit ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang amoy nito. Isang malinis at mamahaling samyo ng jasmine na tila isang pader na naghihiwalay sa kanila. Napatingin si Trina sa kanyang sariling suot, sa kanyang kupas na t-shirt na may mantsa ng dugo ng isda at naramdaman niya ang isang pamilyar, ngunit masakit na kurot ng inggit at kawalan ng halaga sa kanyang dibdib. Trina? Ang tanong ng babae, ang boses ay malambot ngunit may autoridad na hindi matatawaran. Opo, sino po sila? Ang sagot ni Trina, dahan-dahang ibinababa ang kanyang panulat habang pinupunasan ang kanyang basang mga kamay sa kanyang apron. Ako si Valeriana, Valeriana Arguelles. Tugon nito, kasabay ng isang banayad ng ngiti na hindi nagpapakita ng anumang panghahamak sa maruming paligid. Ang pangalang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Trina. Si Valeriana, ang babaeng palaging binabanggit ni Doña Remedios na karapat-dapat para kay Mateo, ang babaeng mayaman, matalino, at perpekto sa paningin ng pamilyang Mendoza. Napahigpit ang hawak ni Trina sa dulo ng kanyang mesa, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot at kahihiyan. Inasahan niyang narito ito para saktan siya o ipamukha sa kanya ang kanyang kahinaan.
Nandito ako hindi para makipag-away, Trina. Wika ni Valeriana na tila nabasa ang takot sa mga mata ng asawa ni Mateo. Nabalitaan ko ang tungkol sa bahay mo sa Parañaque. Bilang isang risk analyst sa bangko kung saan isinangla ang ari-arian mo, nakita ko ang mga dokumento at higit sa lahat, kilalang kilala ko si Tita Remedios. Bakit mo ba ginagawa ito? Ang tanong ni Trina, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagdududa at pagod. Gusto mo ba akong dilaan ang sugat ko? Para ipakita na tama ang mama niya na ikaw dapat ang pinakasalan ni Mateo? Umiling si Valeriana at sa unang pagkakataon, nakita ni Trina ang isang malalim na pighati sa mga mata ng magandang babae. Lumapit ito ng kaunti, hindi alintana ang basa at maruming sahig ng palengke. Trina, hindi kita kaaway. 5 taon na ang nakalilipas, muntik na rin akong maging asawa ni Mateo. Ngunit bago kami makarating sa altar, nalaman ko ang tunay na kulay ng kanyang ina. Gumawa rin sila ng peking kontrata gamit ang pangalan ng tatay ko para maisalba ang kumpanya nila. Tumakas ako bago pa nila ako tuluyang maubos. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo ngayon at ayokong matuloy ang planong sirain ka ng pamilyang iyon. Mula sa kanyang mamahaling bag, naglabas si Valeriana ng isang lumang folder na may kulay kape at bahagyang kupas na mga gilid. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng basang ledger ni Trina. Ano ito? Ang tanong ni Trina, ang kanyang paningin ay nakatutok sa folder na tila ba ito ay isang mapanganib na bagay. Lahat ng mga transaksyon ni Tita Remedios at Severino bago pa man pumasok si Mateo sa buhay mo. Basahin mo ito kapag mag-isa ka na. Ang katotohanan ay may sariling bigat, Trina. At tandaan mo ito, hindi ikaw ang una nilang biktima. Ang bawat pahina ng dokumentong hawak ni Trina ay tila isang matalim na papel na dahan-dahang humihiwa sa kanyang huling pag-asa. Sa loob ng madilim na sulok ng kanilang silid, tanging ang maliit na liwanag mula sa kanyang lampara ang saksi sa kanyang panginginig. Ang mga pangalan ng ari-arian, ang mga petsa ng pautang, at ang mga pirma na lahat ay tila iisang kamay lang ang sumulat, ang kamay ni Doña Remedios. Hindi lang siya ang biktima, bago pa ang bahay niya sa Parañaque, mayroon ng isang lupain sa Batangas na nawala sa isang babaeng nagngangalang Elena, isang dating kasosyo ng mga Mendoza na nauwi sa paghihirap matapos makuha ang lahat sa kanya. Ang bawat salita sa folder ay tila isang kumpirmasyon na ang pagpasok niya sa pamilyang ito ay hindi isang tadhana, kundi isang kalkuladong plano. Ang puso ni Trina ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ang bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng panganib na kanyang kinakaharap. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad habang binabasa ang isang sulat kung saan nakasaad ang plano ni Doña Remedios na gamitin ang sahod ni Trina upang bayaran ang mga personal na luho ni Carmelita. Ang galit at pighati ay naghalo sa kanyang lalamunan na tila isang mapait na lason na ayaw lumubog. Dala ng matinding kagustuhang mahanap ang orihinal na kopya ng kanyang ID na nawala ilang buwan na ang nakalilipas. Naglakad si Trina patungo sa silid ni Doña Remedios. Alam niyang wala ang matanda dahil nasa isang prayer meeting ito sa simbahan. Isang kabalintunaan na nagpapangit-ngit sa kanyang kalooban. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila gumagawa ng malakas na tunog sa kanyang pandinig, kahit na maingat at tahimik ang kanyang paglakad.
Ang hangin sa mansyon ay tila mas lalong naging mabigat, puno ng amoy ng insenso at mamahaling pabango na tila nagtatago ng nabubulok na sikreto sa ilalim ng mga dingding nito. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto ng silid ng kanyang biyanan. Sa loob, ang bawat gamit ay maayos na nakasalansan, mula sa mga rebulto ng mga santo hanggang sa mga antigong cabinet na yari sa Nara. Nang buksan niya ang ikatlong drawer ng vanity mirror, doon niya nakita ang isang maliit na itim na kahon. Sa loob nito, hindi alahas ang nakatago, kundi ang kanyang nawawalang ID at ang orihinal na titulo ng kanyang bahay na may mga marka ng lapis kung saan dapat gayahin ang kanyang pirma. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang iniisip. Trina, anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama? Ang tinig ni Mateo mula sa likuran ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Nabitiwan ni Trina ang hawak na ID at dahan-dahang humarap sa kanyang asawa. Nakatayo si Mateo sa pintuan, ang mukha ay puno ng pagkalito at unti-unting napapalitan ng isang ekspresyong hindi mawari ni Trina kung galit o takot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na mas lalong lumalawak sa bawat segundo. Ang mga dokumentong hawak ni Trina sa kanyang kabilang kamay ay tila naging napakabigat. Isang ebidensya ng pagtataksil na ngayon ay nakalantad na sa harap ng lalaking hindi niya alam kung kakampi o kaaway. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng silid ay tila naging kuryenteng dumadaloy sa balat ni Trina habang nakatitig sa mga mata ni Mateo. Hawak niya ang kanyang ninakaw na pagkatao sa anyo ng isang maliit na plastic na ID habang ang asawa niya ay nakatayo sa pintuan, tila isang hukom na wala namang alam sa tunay na krimen. Trina, bakit ka nagkakalkal sa gamit ni Mama? Hindi maganda iyan. Ang mahinang boses ni Mateo, na tila ba ang pagpasok sa silid ay mas malaking kasalanan kaysa sa pagnanakaw ng ari-arian. Hindi maganda, Mateo? Ang hindi maganda ay ang makita ang ID ko na matagal ko nang hinahanap dito sa drawer ng nanay mo. Kasama ang titulo ng bahay ko na may mga marka kung paano gagayahin ang pirma ko. Ang boses ni Trina ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na matagal na niyang ibinaon. Mateo, seryoso ka ba? Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan lang? Kailangan lang ni Mama ng kasiguruhan, Trina. Para sa kumpanya iyon, para sa atin din iyon. Ang mabilis na pagtatanggol ni Mateo, ngunit hindi niya magawang salubungin ang mga mata ng asawa. Ibabalik din naman namin ang lahat kapag maayos na ang negosyo. Pamilya tayo, di ba? Utang natin sa kanya ang lahat ng mayroon tayo ngayon. Ang salitang pamilya ay tila naging isang mapait na lasa sa dila ni Trina. Hindi na siya sumagot. Nilampasan niya si Mateo, bitbit ang folder ni Valeriana at ang kanyang sariling ID. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, tila ba lumuluwag ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung saan siya pupunta hanggang sa natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa harap ng isang luma at payapang sementeryo. Ang amoy ng kandila at sariwang damo ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa isang payak na puntod na may nakaukit na pangalan, Rosa Salcedo. Dahan-dahang lumuhod si Trina sa harap ng malamig na semento. Hinaplos niya ang bawat letra ng pangalan ng kanyang ina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinadama ang magaspang na ukit. Dito, sa harap ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya, ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan
ay dahan-dahang pumatak sa tuyong lupa. Nay, patawad po. Hindi ko yata kayang protektahan ang tanging iniwan niyo sa akin, ang bulong niya na halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Hija? Trina? Ikaw ba iyan? Isang paos ngunit pamilyar na boses ang nagpalingon kay Trina, isang matandang babae na may suot na kupas na balabal at may bitbit na mga bulaklak ang nakatayo sa di kalayuan. Si Lola Chayong. Siya ang pinakamatandang tindera ng isda sa Navotas, ang babaeng itinuring na rin siyang parang tunay na anak mula nang mawala ang kanyang ina. Lola Chayong, ani Trina habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga mata. Lumapit ang matanda at naupo sa tabi niya. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at puno ng bigat ng panahon. Tinitigan niya ang puntod ni Rosa at pagkatapos ay ang folder na hawak ni Trina. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ng matanda. Alam mo, Trina, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito, pero natatakot ako na baka lalo lang lumayo ang loob mo sa asawa mo. Simula ni Lola Chayong. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang nanay mo, si Rosa, hindi lang hirap sa trabaho ang pumatay sa kanya. Ang pamilya ng biyenan mo, matagal na silang may utang sa pamilya niyo. Ang tatay ni Mateo, si Don Severino Sr., ay nalugi noon at ang tatay mo ang sumalba sa kanila. Ngunit nang pumanaw ang tatay mo, sa halip na bayaran ni Remedios ang utang, binaligtad niya ang nanay mo, si Titi. Napatigil ang mundo ni Trina. Ang tunog ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin ay tila naging mga bulong ng nakaraan. Pinilit ni Remedios ang nanay mo na magtrabaho ng labis para sa mga Mendoza para daw mabayaran ang isang utang na gawa-gawa lang niya. Ang nanay mo ay nagkasakit sa puyat at gutom dahil sa kakahabol sa mga bayaring wala namang katapusan. Namatay si Rosa na naniniwalang may utang siya, nang ang totoo, ang mga Mendoza ang dapat na lumuluhod sa inyo. Ang bawat salita ni Lola Chayong ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa dibdib ni Trina. Ang kanyang ina, na namatay sa hirap habang naglalako ng isda hanggang sa huling hininga nito, ay biktima pala ng parehong babaeng tinatawag niyang mama ngayon. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 5 taon, ay tila isang malaking insulto sa alaala ng kanyang ina. Hindi lang nila kinuha ang bahay mo, Trina, dugtong ni Lola Chayong habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Kinuha nila ang buhay ng nanay mo. At ngayon, ikaw naman ang unti-unti nilang pinapatay. Tumayo si Trina, ang kanyang mga mata ay wala ng luha, kundi isang nagbabagang apoy ng determinasyon. Tumingin siya sa langit na unti-unti nang nagdidilim. Ang lamig ng gabi ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang boses ng kanyang ina na tila nagmumula sa ilalim ng lupa, nagmamakaawa na huwag nang hayaang maulit ang kasaysayan. Ang bawat hakbang ni Carmelita sa loob ng malawak na ballroom ng isang mamahaling hotel ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa lahat ng kanyang presensya. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak, mga bagay na tila isang banyagang mundo para kay Trina. Suot ang kanyang pinakamagandang damit na kahit maayos ay halatang luma na. Nakatayo si Trina sa isang madilim na sulok, tila isang aninong pilit na ikinukubli sa gitna ng naglalakihang mga ilaw. Ang aking mahal na hipag,
Ang ating bida para sa gabing ito. Ang wika ni Carmelita habang lumalapit kay Trina, ang kanyang tawa ay tila isang matalim na tunog na sumasayat sa pandinig. Ang mga mamahaling alahas sa kanyang leeg at braso ay naglalabas ng mahinang tunog sa bawat galaw. Tila ba ipinagmamayabang ang yamang kinuha mula sa pawis ng iba. Ayusin mo ang mukha mo, Trina. Huwag mong ipakita sa mga donor na galing ka sa amoy ng isda. Nandito tayo para sa Golden Hearts Foundation, isang malaking karangalan na gamitin ang kwento mo para sa ating layunin. Hindi nakaimik si Trina habang pinapanood ang kanyang biyenan at si Carmelita na masayang nakikipag-usap sa mga mayayamang panauhin. Nang magsimula ang programa, naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang mga kamay nang marinig ang boses ni Carmelita sa mikropono. Ginamit nito ang kanyang buhay, ang kanyang paghihirap sa navotas, ang kanyang pagiging ulila upang kumuha ng simpatya at donasyon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang hipag ay tila isang malaking kasinungalingan, isang pagkukunwari na ang layunin ay tumulong, ngunit ang totoo ay para lamang punan ang kanilang sariling mga bulsa. Habang ang lahat ay abala sa pagkain, dahan-dahang lumabas si Trina patungo sa likurang bahagi ng ballroom kung saan naroon ang pansamantalang opisina ng foundation. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila nakikipagkumpetensya sa malakas na musika mula sa loob. Nang buksan niya ang pintuan, nakita niya ang mga sobre ng donasyon na nakakalat sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi nito ay isang ledger na hindi para sa charity, kundi isang listahan ng mga bayarin ni Carmelita sa mga mamahaling boutique at credit card. Ang bawat sentimong ibinigay ng mga tao para sa mahihirap ay diretsong napupunta sa luho ng pamilyang Mendoza. Anong ginagawa mo rito, Trina? Ang tunog ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo si Carmelita, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng golden heart na ipinapakita niya sa publiko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang tindig ay tila isang hayop na handang sumakmal. Nakikita ko na ang lahat, Carmelita. Ang charity na ito, ang mga donasyon, lahat ito ay para lang sa iyo. Ang matapang na wika ni Trina, kahit na nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ginagamit mo ang pangalan ko, ang hirap ko, para lang pambayad sa mga utang mo. Wala ka bang hiya? Isang nakakaulol na ngisi ang gumuhit sa labi ni Carmelita. Lumapit siya kay Trina. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa asawa ng kanyang kapatid. Hiya? Sa mundong ito, Trina, ang mga taong tulad mo ay ginawa lang para gamitin ng mga taong tulad ko. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang tindera ng isda laban sa isang Mendoza? Isang kumpas ko lang sa mga guard, itatapon kanila sa labas na parang basurang galing sa palengke. Bulong ni Carmelita, ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Dahan-dahang lumapit si Trina sa tenga ni Carmelita. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng kasiguruhan na hindi pa nakikita ng kanyang hipag noon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng lakas, isang lakas na nagmumula sa lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Maaring basura ang tingin mo sa akin, Carmelita. Pero tandaan mo, ang basura ay pwedeng maging mitya ng isang malaking sunog. At kapag nagsimula ng masunog ang toreng bakal nyo, sisiguraduhin kong ako ang huling mukha na makikita mo bago maging abo ang lahat ng ito. Naiwan si Carmelita na nakatayo sa gitna ng silid,
Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at isang hindi maipaliwanag na takot. Habang si Trina ay dahan-dahang naglakad palabas, ang tunog ng bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang babala na ang panahon ng kanyang pananahimik ay tuluyan ng natapos. Ang gabing ito ay simula pa lamang at ang amoy ng isda na pilit nilang kinamumuhian ay siyang magiging amoy ng kanilang sariling pagkagunaw. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Valeriana ay tila isang malinis na kumot na bumabalot sa pagod na pagkatao ni Trina, malayo sa maingay at malansang paligid ng Navotas, at malayo sa mapanghusgang mga mata sa mansyon ng mga Mendoza. Dito ay naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat kagamitan sa loob ng silid ay maayos, mula sa mga dekalibreng computer hanggang sa mga nakahanay na folder, na tila ba ang kaguluhan ng mundo ay walang puwang sa loob ng apat na sulok na ito. Uminom ka muna, Trina. Alam kong mahaba ang araw mo. Ang malumanay na wika ni Valeriana habang inilalapag ang isang baso ng mainit na tsaa sa harap niya. Ang samyo ng mansanilya ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon, tila ba sinusubukang pakalmahin ang nanginginig pa ring kalamnan ni Trina matapos ang paghaharap nila ni Carmelita. Bakit mo ba talaga ako tinutulungan, Valeriana? Sa mata ng iba, dapat ay magkaaway tayo. Ang tanong ni Trina, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa mainit na baso. Tumingin si Valeriana sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na nakakalat sa dilim. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil nung ako ang nasa posisyon mo, walang humawak sa kamay ko. Pakiramdam ko noon, ako ang may kasalanan kung bakit nila ako nagawang lokohin. Pero nang makita kita, Trina, na-realize ko na hindi tayo ang may mali. Sila ang may sakit. At hanggat walang tumatayo laban sa kanila, ituturing lang nila tayong mga basahan na pwedeng itapon pagkatapos pakinabangan. Dahan-dahang inilabas ni Valeriana ang mga kopya ng resibo at bank statement na nakuha niya mula sa sistema ng bangko. Sabay nilang inilatag ang mga ito sa malawak na lamesa. Ang bawat paglipat ng pahina ay lumilikha ng isang tuyot na pagkiskis. Tila ba ang mga papel ay nagrereklamo sa mga lihim na pilit nilang itinatago sa loob ng maraming taon. Dito pumasok ang galing ni Trina bilang accountant. Ang mga mata niya, na sanay sa paghahanap ng butas sa mga ledger ng kooperatiba sa palengke, ay nagsimulang kumislap sa ilalim ng ilaw ng opisina. Tingnan mo ito, Val, ani Trina. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang serye ng mga transaksyon mula sa Golden Hearts Foundation. Ang mga halagang ito, hindi sila pumasok sa main account ng kumpanya. Inililipat sila sa maliliit na halaga bawat linggo, tila ba sinusubukang umiwas sa pansin ng mga auditor. It's a classic case of money laundering disguised as charity. Sa loob ng ilang oras, ang tanging maririnig sa silid ay ang dahan-dahang paggalaw ng mga ballpen at ang mahinang paghinga ng dalawang babaeng nagbubuklod ng kanilang lakas. Ang bawat numero na kanilang sinusuri ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ang pagod ni Trina ay tila napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang bahay. Tungkol na ito sa lahat ng kasinungalingang ipinakain sa kanya ng mga Mendoza sa loob ng 5 taon. Nang marating nila ang huling bahagi ng audit para sa buwan ng Marso, napatigil si Trina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang pakiramdam ng kaba
na tila may malamig na daliring humahaplos sa kanyang likuran. Ipinakita niya kay Valeriana ang isang particular na transfer slip. Isang napakalaking halaga, mahigit 10 milyong piso, ang inilipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang savings account na hindi pamilyar sa kanila. Sino ang may-ari ng account na ito? Hindi ito nakapangalan kay Remedios, Severino o Carmelita. Bulong ni Valeriana, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Tinitigan ni Trina ang pangalan ng account holder. Isang pangalang tila ba pamilyar pero hindi niya matandaan kung saan niya narinig. Ngunit nang makita niya ang address na nakarehistro sa account, naramdaman ni Trina ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang address na iyon ay ang mismong lumang bodega sa likod ng mansyon ng mga Mendoza, isang lugar na tanging si Doña Remedios lang ang may susi. Dummy account ito, Val. Pero hindi lang ito basta dummy. Ang wika ni Trina, ang boses ay puno ng panginginig at matinding pagkabigla. Ang pangalan ng may-ari ng account na ito ang pangalan ng batang kapatid ni Mateo na namatay sa sakit 30 taon na ang nakalilipas. Ginagamit ni Remedios ang patay na niyang anak para itago ang nakaw na yaman ng pamilya. Ang bawat pahina ng ledger na hawak ni Mateo sa loob ng kanyang opisina ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa kanyang mga balikat. Sa labas, ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng mahahabang anino sa loob ng silid na tila mga daliring mapanghusga. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng bawat malalim na paghinga ni Mateo at ang dahan-dahang paglipat ng mga papel na naglalaman ng katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasan. Doon, sa gitna ng mga numero at pirma, nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid na si Gabriel Mendoza. Ang batang pumanaw 30 taon na ang nakalilipas, ang alaala na tila isang banal na relic sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit dito sa mga dokumento ng kompanya, ang pangalang iyon ay nabahiran ng dumi. Ginagamit ito para sa mga transaksyong hindi dumaan sa tamang proseso, mga perang inilipat sa utos ni Severino. Ang kanyang sariling kapatid ay nagnanakaw sa kumpanya at ang kanyang ina ang nagbubukas ng pinto para mangyari ito. Anong ginagawa mo rito, Mateo? Gabi na. Bakit hindi ka pa umuuwi sa asawa mong amoy isda? Ang boses ni Severino ay puno ng pangungutya habang nakasandal sa hamba ng pinto. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay pumasok sa silid, tila isang lason na dumudumi sa hangin. Ngumisi siya. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan ng isang taong naniniwalang hindi siya kailanman matatamaan ng anumang unos. Severino, ano ito? Bakit may account ang kumpanya sa pangalan ni Gabriel? At bakit ang mga perang ito ay napupunta sa mga credit card mo para sa pagsusugal? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at bighati. Ipinakita niya ang mga bank statement na nakita niya sa ilalim ng mga file. Tumawa si Severino, isang tunog na tila ba ang lahat ng ito ay isang malaking biro. Huwag kang magmalinis, Mateo. Akala mo ba ang luhong tinatamasa mo ngayon ay galing lang sa sahod mo bilang engineer? Lahat tayo ay nakikinabang dito. At huwag mong pakialaman ang pangalan ni Gabriel. Alam ni Mama ang lahat ng ito. Siya ang nagsabing gawin ko ito para protektahan ang yaman ng pamilya. Hindi makapaniwala si Mateo. Ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tila isang saksak sa kanyang dibdib. Agad siyang tumayo at naglakad palabas. Hindi alintana ang tawag ni Severino.
Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala na ang mundo niyang kinagisnan ay tuluyan ng guguho. Pagdating sa mansyon, natagpuan niya si Doña Remedios na tahimik na nagdarasal sa harap ng kanyang altar. Ang amoy ng insenso ay nakakahilo, tila ba sinusubukang itago ang nabubulok na moralidad sa loob ng bahay. Ma, kailangan nating mag-usap. Ang bungad ni Mateo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng pag-asa at takot. Nalaman ko ang ginagawa ni Severino. Bakit niyo hinayaang madunggisan ang pangalan ni Gabriel? Bakit niyo hinayaang manakawan ang kumpanya? Dahan-dahang tumayo si Doña Remedios. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagiging martir. Ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang ekspresyon ng matinding sakit. Tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito? Mateo, anak, paano mo nagagawang pagbintangan ang sarili mong dugo? Ginagawa ko lang ang lahat para hindi tayo maghirap. Ang kumpanya ay nanganganib at ang ginawa namin ay para sa ating lahat. Pero ma, ninanakawan niyo ang sarili niyong kumpanya at si Trina, pati ang bahay niya ay kinuha niyo. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong bahay. Tila ba ang mga dingding ay nanginginig sa kanyang galit. Ang mukha ni Doña Remedios ay naging malamig na parang bato. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang naging matalim at mapanghusga. Ang babaeng iyon, iyan ba ang itinuro niya sa iyo? Ang kalabanin ang sarili mong ina? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para mapalaki ka? Wala kang utang na loob. Ma, hindi utang na loob ang pagtakpan ng mali. Tugon ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman. Lumapit ang matanda kay Mateo. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na tinatanggalan ng korona. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, kung mas pinapahalagahan mo ang tindera ng isdang iyon kaysa sa pamilyang nagbigay sa iyo ng pangalan, kung gayon, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Layas. Iwan mo ang lahat ng gamit na bigay ko. Iwan mo ang kotse, ang pera, ang lahat. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kasama ang asawa mong walang kwenta. Ang marahas na pagsasara ng pinto ng silid ni Doña Remedios ay tila isang huling hatol. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng malawak at madilim na sala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa kanyang suot na damit at ang bigat ng katotohanan sa kanyang puso. Sa bawat hakbang niya palabas ng gate ng mansyon, naramdaman ni Mateo ang malamig na simoy ng hangin ng gabi. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila malalayong bituin na hindi niya maabot. Ngayon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay tunay na nag-iisa. Ngunit sa kabila ng takot, may isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan sa loob ng kanyang dibdib. Ang katanungan na lamang ay ito: handa ba siyang harapin ang bukas na walang kahit anong yaman, maliban sa pag-asang mapatawad siya ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng walang kapalit? Ang malawak na dagat sa Navotas ay tila isang naglalakihang salamin na sumasalamin sa nagbabagang kulay ng dapit hapon, ngunit sa bawat paghampas ng alon sa pampang, nararamdaman ni Trina ang isang uri ng kalungkutan na kasing lalim ng karagatan. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit na dampa, isang tagpi-tagping silungan na gawa sa kawayan at nabulok na kahoy, kung saan ang amoy ng alat at tuyong lambat ay nananatili sa hangin. Ang bawat ihip ng hanging dagat ay tila humahaplos sa kanyang balat.
malamig at puno ng himutok, habang pinagmamasdan niya ang pagdidilim ng langit. Ang ulan ay dahan-dahang nagsimulang bumagsak. Ang bawat butil ng tubig ay tumatama sa bubong na yero, lumilikha ng isang mabigat at walang katapusang himig na tila sumasabay sa bigat ng kanyang puso. Sa gitna ng lumalakas na ulan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa kalsada. Isang lalaki na basang-basa, ang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang suot na polo ay hapit sa kanyang katawan dahil sa tubig. Si Mateo. Ngunit hindi ito ang Mateo na kilala ni Trina, hindi ang engineer na laging maayos, hindi ang anak na laging nakatago sa likod ng saya ng kanyang ina. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harap ay tila isang taong nawalan ng lahat. Ang mga mata ay puno ng pagod at isang pagsisising hindi mabura ng anumang agos ng tubig. Wala siyang dalang sasakyan, wala siyang dalang pitaka, kundi ang sarili lamang niyang durog na pagkatao. Trina, ang tawag ni Mateo, ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng bumubuhos na ulan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig o marahil ay sa takot na baka hindi siya tanggapin ng babaeng kanyang pinabayaan. Hindi nakagalaw si Trina. Naramdaman niya ang paninigas ng kanyang mga kalamnan at ang pagbabara ng kung anong bagay sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang ni Mateo patungo sa loob ng dampa ay tila isang pagyanig sa mundo ni Trina. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Trina ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa loob ng 5 taon, ang katotohanan. Wala na ang maskara ng pagiging Mendoza, wala na ang obligasyong pilit na sumasakal sa kanila. Wala na akong kahit ano, Trina. Pinalayas ako ni Mama dahil pinili kitang ipagtanggol. Iwan ko raw ang lahat kung mas mahalaga ka kaysa sa kanila. Ang wika ni Mateo habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Trina sa gitna ng basang lupa at alikabok. Patawarin mo ako. Naging mahina ako. Naging bulag ako sa utang na loob na pumatay sa atin. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang tanging totoo sa buhay ko at hinayaan kong nakawan kanila ng lahat. Ang panginginig ng mga kamay ni Mateo habang pilit na inaabot ang dulo ng damit ni Trina ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ng babae. Gusto siyang itulak ni Trina, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit na naranasan niya sa nabotas, habang ang asawa niya ay nakaupo sa loob ng mansyon. Ngunit nang makita niya ang mga luha ni Mateo na humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha, naramdaman ni Trina ang unti-unting paglambot ng kanyang sariling puso. Isang dahan-dahang pagpapakumbaba na tila isang gamot sa kanyang mga sugat. Ang pag-ibig, sa kabila ng lahat ng dumi at sakit, ay nanatili pa ring isang maliit na ningas sa gitna ng unos. Dahan-dahang inabot ni Trina ang mga kamay ni Mateo. Ang lamig ng balat ng lalaki ay sumalubong sa init ng kanyang mga palad. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila, kung saan ang tanging maririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang sabay na tibok ng kanilang mga puso. Sa pagkakataong ito, tila nahanap na rin ni Mateo ang kanyang rurok ng pagkatao. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang maramdaman ni Trina ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Ang liwanag ng screen sa gitna ng madilim na dampa ay tila isang masamang babala. Pagkakita niya sa pangalan ng tumatawag, naramdaman niya ang muling paglamig ng kanyang dugo. Carmelita. Hello? Ang mahinang sagot ni Trina
habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may kaba. Trina, nasaan si Mateo? Ang sigaw ni Carmelita sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng galit at isang uri ng pagkataranta na tila nagmumula sa isang madilim na sitwasyon. Dinala namin si Mama sa ospital. Inatake siya sa puso pagkaalis ni Mateo. Kasalanan niyo ito. Kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Papatayin niyo ba talaga ang sarili niyong ina para sa pera at sa bahay na iyan? Ang boses ni Carmelita ay tila isang matalim na kutsilyo na muling humiwa sa pagkakaisa ni Trina at Mateo. Napatingin si Trina kay Mateo, na ngayon ay nakatayo na rin at bakas ang takot sa kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging mas lalong mabigat. Alam ni Trina, ang sakit sa puso ni Doña Remedios ay maaaring isa na namang huwad na dula, isang huling baraha ng manipulasyon upang bawiin si Mateo. Ngunit sa harap ng banta ng kamatayan, sino ang may lakas ng loob na tumalikod? Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging mga orasan ng tadhana, nagtatanong kung ang kanilang bagong simulang kalayaan ay muli bang magiging bilanggo ng isang utang na loob na hindi natatapos. Ang amoy ng alkohol at ang malamig na katahimikan ng pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Trina. Ang tanging maririnig sa loob ng pribadong silid ay ang regular na pagdaloy ng likido sa swero at ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Doña Remedios. Nakahiga ang matanda, tila ba nawalan ng lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mukha ay maputla at ang bawat paghinga ay tila isang malaking pagsubok. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Mateo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagsisisi. Kasalanan ko ito, Trina. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pighati. Kung hindi sana ako lumaban sa kanya, kung hindi ko sana siya iniwan sa gitna ng ulan, hindi sana siya narito ngayon. Nakatayo si Trina sa paanan ng kama. Naramdaman niya ang matinding pagkalito sa kanyang dibdib. Ang galit na kanina lang ay nagliliyab ay tila unti-unting pinapatay ng isang malamig na takot. Kung mamatay si Doña Remedios, habang buhay na dadalhin ni Trina ang paratang na siya ang pumatay sa ina ng kanyang asawa. Ang bawat sulyap ni Carmelita mula sa sofa, mga matang puno ng lason at panunumbat, ay tila nagpapatibay sa kaisipang iyon. Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba, Trina? Ang malamig na wika ni Carmelita, ang kanyang tinig ay tila isang matalas na bubog na humihiwa sa katahimikan. Ngayong naghihingalo na si Mama, masaya ka na ba? Iyan ba ang kabayaran sa bahay mo? Ang buhay ng taong tumanggap sa iyo? Hindi nakasagot si Trina. Naramdaman niya ang pangangatal ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng ilang sandali, naisip niyang sumuko na lamang. Bawiin ang reklamo sa bangko, ibigay na ang titulo ng bahay, at bumalik sa pananahimik. Lahat para lamang mawala ang bigat ng kasalanang ipinapataw sa kanya. Lumapit siya sa gilid ng kama at dahan-dahang kinuha ang isang basang bimpo upang punasan ang noo ni Doña Remedios. Isang golden moment ng pag-aalaga kung saan sa kabila ng lahat ng sakit, ang likas na kabutihan ni Trina ay muling nangibabaw. Mama, please lumaban ka. Ang mahinang pakiusap ni Mateo habang humahalik sa kamay ng ina.
Dahan-dahang ipinikit ni Doña Remedios ang kanyang mga mata, tila ba tuluyan ng nauubusan ng lakas. Dahil sa pagod, lumabas muna si Mateo upang kumuha ng kape, habang si Carmelita ay sumunod upang makipag-usap sa doktor. Naiwan si Trina na mag-isa sa loob ng silid. Ang tanging kasama niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang biyenan. Nang dahan-dahan niyang aayusin ang kumot ng matanda, napansin ni Trina ang bahagyang paggalaw ng cellphone ni Doña Remedios na nakapatong sa ibabaw ng side table. Ang screen ay umilaw sa gitna ng madilim na sulok at kasabay nito ang isang mahinang pagyanig ng kagamitan sa ibabaw ng kahoy na nagpapahiwatig ng isang papasok na mensahe. Sa simula, ayaw itong tingnan ni Trina. Ngunit dahil sa isang kakaibang kutob, dahan-dahan niyang kinuha ang device. Ang notification sa screen ay galing kay Severino. Sa takot na baka may mahalagang kailangan ang kanyang bayaw para sa gamot ng ina, binuksan ni Trina ang mensahe. Ang bawat salitang nabasa niya ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanyang buong pagkatao mula sa isang masamang panaginip. Ma, ayos na ang lahat. Kausap ko na ang doktor. Nabayaran na siya para sabihing malubha ang lagay mo. Konting tiis na lang, mukhang bibigay na si Mateo at ang asawa niya. Malapit na nilang iurong ang kaso. Galingan mo ang pag-arte, ha? Kita tayo mamaya pag alis nila. Napatigil ang mundo ni Trina. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa matinding galit at pagkabigla. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kama. Ang Doña Remedios na akala niya ay naghihingalo ay dahan-dahang dumilat. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng sakit, kundi isang matalas at mapanuyang tingin na tila ba ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay sa panloloko. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Trina ay tila naging yelo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng poot na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luha, at ang bawat panghihinayang na naramdaman niya kanina ay tila isang malaking insulto. Sa sandaling iyon, ang tanong ay hindi na kung paano siya magpapatawad, kundi kung gaano kalupit ang gagawin niyang paggising sa mga taong akalang kaya nilang paglaruan ang buhay at kamatayan para lamang sa pera. Dahan-dahang ibinalik ni Trina ang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang uri ng poot na kasing lamig ng yelo. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na nakahiga pa rin at nagkukunwaring mahina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na awa ang nararamdaman ni Trina, kundi matinding pagkamuwal. Ang bawat mahinang paghinga ni Doña Remedios ay tila isang pang-uuyam sa katapatan ni Mateo at sa lahat ng sakripisyong ibinigay ni Trina sa loob ng 5 taon. Nang bumalik si Mateo sa silid bitbit ang baso ng kape, agad siyang lumapit sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng matinding pag-aalala. Trina, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala rito kay mama. Sabi ng doktor, kailangan niya ng katahimikan para hindi lumala ang kondisyon niya. Tumingin si Trina sa kanyang asawa. Gusto niyang isigaw ang katotohanan, gusto niyang ipakita ang mensaheng nabasa niya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang sa pagkakataong ito, ang mga salita ay hindi sapat. Kailangan niya ng ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng kahit anong drama. Sige Mateo, lalabas muna ako para kumuha ng hangin. Bantayan mong mabuti ang mahal mong ina. Sa halip na umuwi, dumiretso si Trina sa maliit na opisina ni Valeriana.
Ang bawat sandali ng gabi ay ginugol niya sa harap ng computer. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod habang binubuo ang isang presentation of truth. Ang bawat numero sa kanyang spreadsheet ay hindi na lamang basta tinta at liwanag. Ang mga ito ay nagsisilbing mga bala sa isang digmaang hindi niya ginusto ngunit kailangang tapusin. Gamit ang kanyang galing sa accounting, hinimay niya ang bawat sentimo ng Golden Hearts Foundation at ang bawat illegal na transfer patungo sa dummy account ng yumaong kapatid ni Mateo. Kinabukasan, habang naghahanda ang pamilya Mendoza para sa isang engranding fundraiser gala, ang gabing itinalaga ni Carmelita upang muling itatag ang dangal ng kanilang kumpanya, ay lihim na kumilos si Trina. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang bawat galaw ay binabantayan na pala ni Severino. Ang kanyang paglabas-pasok sa opisina ni Valeriana ay naging hudyat ng panganib para sa mga Mendoza. Bago magsimula ang okasyon, bumalik si Trina sa mansyon upang kunin ang kanyang huling folder ng ebidensya. Ngunit pagpasok niya sa kanyang silid, ang tunog ng tuyot na paghalik ng kandado sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang pinto ay marahas na isinarado mula sa labas. Sinubukan niyang pihitin ang hawakan, ngunit ito ay nanatiling matigas at walang galaw. Masyado kang pakialamera, Trina. Akala mo ba hindi namin alam ang ginagawa mo? Ang boses ni Carmelita mula sa kabila ng pinto, puno ng pangungutya at tagumpay. Dito ka muna magpahinga habang tinatapos namin ang gabi. Huwag kang mag-alala. Pakakainin ka rin namin pagkatapos naming makuha ang lahat ng donasyon at pirma ni Mateo para sa pagsasanla ng natitira pang ari-arian. Naiwan si Trina sa loob ng madilim na kwarto. Ang kanyang hininga ay naging mabilis habang sinusubukang itulak ang pinto gamit ang kanyang buong balikat. Ang bawat pagtatangka niya ay nagreresulta lamang sa mapurol na tunog ng kahoy laban sa kanyang katawan. Ang oras ay tumatakbo. Sa labas, ang mga sasakyan ng mga mayayamang donor ay isa-isa nang dumarating. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay ito: liwanag ba ng katotohanan ang mangingibabaw o tuluyan na siyang mababaon sa dilim ng silid na ito habang pinapanood ang pagguho ng huling pag-asa para sa kanyang tahanan at sa asawang pilit pa ring niloloko ng sariling pamilya? Sa loob ng madilim na silid, ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumatama sa balat ni Trina. Ang tunog ng malalayong musika mula sa ballroom ay tila isang malupit na paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang balikat sa matigas na kahoy ng pinto, naglilikha ng mapurol na tunog na yumanig sa kanyang buong pagkatao, ngunit ang trangka ay nanatiling matatag. Sa gitna ng kanyang paghingal, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa, ang lumang gunting na ginagamit niya sa pagbukas ng mga sako ng isda sa nabotas. Dahan-dahan niyang isiniksik ang dulo ng gunting sa pagitan ng pinto at ng hamba. Pinupuwersa ang mekanismo ng luma at kinakalawang na trangka. Ang kanyang mga daliri ay nagdurugo na sa tindi ng puwersa. Ang bawat hininga niya ay puno ng panalangin sa kanyang namayapang ina. Sa wakas, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw ng bakal sa loob ng kahoy, isang hudyat ng paglaya na tila musika sa kanyang pandinig. Sa isang huling tulak, bumukas ang pinto. Iniluluwa siya sa madilim na pasilyo ng mansyon. Sa labas ng gate, naghihintay si Valeriana sa loob ng isang itim na sasakyan. Hindi na ito ang Trina na amoy isda at may mantsa ng uling.
Sa tulong ng kanyang kaibigan, isinuot niya ang isang eleganteng itim na gown na tila baluti sa gitna ng digmaan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding determinasyon na mas matalim pa sa anumang hiyas. Pagdating sa hotel, ang bawat hakbang ni Trina sa lobby ay puno ng dangal. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa katarungan. Sa loob ng ballroom, ang lahat ay nakatuon ang pansin sa entablado. Doon, nakatayo si Doña Remedios, mukhang malakas at walang bakas ng sakit, suot ang kanyang pinakamahal na perlas. Sa tabi niya ay si Carmelita at Severino, na tila mga reyna at hari ng panlilinlang. Nagsimula ng magsalita si Carmelita. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon tungkol sa kanilang kawanggawa. Ngayon, panoorin po natin ang bunga ng ating pagmamahal. Ang wika ni Carmelita habang dahan-dahang namamatay ang mga ilaw sa paligid. Lihim na pumasok si Trina sa booth ng technician. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay puno ng kasiguruhan. Ang technician na binayaran ni Valeriana ay dahan-dahang tumabi. Hinahayaan si Trina na kontrolin ang daloy ng gabi. Ang projector ay naglabas ng isang matalim na liwanag na tumama sa malawak na puting tela sa gitna ng entablado. Ngunit sa halip na video ng mga batang tinutulungan ng foundation, ang lumabas ay ang malinaw na kopya ng bank statements ni Gabriel Mendoza, ang yumaong kapatid ni Mateo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang bawat panauhin ay napatitig sa mga numerong nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo patungo sa mga credit card ni Severino at sa mga shopping spree ni Carmelita. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga ebidensyang hindi kayang burahin ng kahit anong salita. At ang pinakahuli sa lahat, ang litrato ng titulo ng bahay ni Trina na may malaking pulang marka ng salitang peke sa ibabaw ng huwad na pirma. Napalingon ang lahat kay Doña Remedios na ngayon ay tila estatwang bato sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay yuntunting nawawalan ng kulay sa ilalim ng matinding liwanag ng projector. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bulungan at pagkabigla ng mga donor, lumabas si Trina mula sa booth at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ang babaeng itinuring nilang basura ay ngayon ang siyang humahawak sa leeg ng kanilang dangal. Nang magtama ang paningin nila ni Mateo na nakatayo sa isang sulok, nakita ni Trina ang matinding gulat at ang unting pag-unawa sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ng pulis ang dahan-dahang pumasok mula sa malaking pintuan ng ballroom. Ang bawat hakbang nila ay tila isang hatol na wala ng urungan. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi pa tapos. At ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan ay sisimula pa lamang ilahad. Ang bawat hibla ng dangal na pilit binuo ni Doña Remedios sa loob ng ilang dekada ay tila isang marupok na sinulid na isa-isang napigtas sa harap ng maraming mata. Ang ballroom na dati ay puno ng paghanga at matatamis ng ngiti ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito dahan-dahang napalitan ng mapanghusgang mga bulong na tila mga bubuyog na sumasalakay sa isang nabubulok na bunga. Ang mga perlas sa leeg ng matanda ay tila naging mga batong selyo na nagpapabigat sa kanyang bawat hininga, habang ang liwanag mula sa projector ay patuloy na naglalantad sa kanyang pinakatatagong mga kasalanan. Hindi ito totoo!
Isang paninira lamang ito ng babaeng iyon dahil sa inggit. Ang sigaw ni Carmelita, ang kanyang boses ay nanginginig at pumipiyok sa gitna ng desperasyon. Sinubukan niyang lapitan ang technician booth, ngunit ang kanyang bawat hakbang ay tila mabigat. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig na tila isang bilanggo na hinihila ang kanyang sariling tanikala. Sa gilid ng entablado, si Severino ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pulis at sa labasan. Ang kanyang noo ay nilalamon ng malamig na pawis habang hinahanap ang anumang butas na matatakasan. Ngunit ang mga awtoridad ay hindi nagpaubaya. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa huling pag-asa ng mga Mendoza. Isang opisyal ang lumapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Inilahad niya ang warrant of arrest, isang piraso ng papel na naging simbolo ng pagtatapos ng kapangyarihan ng pamilyang matagal nang naghari-harian sa gitna ng kasinungalingan. Doña Remedios, Severino Mendoza, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa mga kaso ng money laundering at falsification of documents. Ang wika ng opisyal, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hatol na binibigkas sa gitna ng korte. Sa pagkakataong ito, muling sinubukan ni Doña Remedios ang kanyang huling sandata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay binalot ng isang pamilyar na sakit. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang pilit na humihingi ng tulong. Mateo, ang puso ko. Mateo, tulungan mo ang iyong ina. Ang mahina niyang pakiusap, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang asawang anak na tila ba sigurado siyang muli itong susunod sa kanyang kumpas. Ngunit si Mateo ay nanatiling nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay hindi puno ng takot o pagmamadali. Nang marating niya ang harap ng kanyang ina, sinalubong niya ang mga mata nito, hindi na ng isang bata na nagmamakaawa ng pag-ibig, kundi ng isang lalaking sa wakas ay nakakita na ng katotohanan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ng kanyang ina na nakakapit sa kanyang braso, isang pagkilos na tila pagputol sa huling ugat na nagdudugtong sa kanilang maling nakaraan. Tapos na ang pag-arte, ma. Alam ko na ang lahat. Alam ko na pati ang paghihirap ni Trina at ng kanyang nanay ay plano niyo rin. Ang boses ni Mateo ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Ang utang ko sa inyo bilang anak ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan para hayaan niyo akong maging kasabwat sa inyong mga krimen. Mula sa sandaling ito, tapos na ang utang ko sa inyo. Panagutan niyo ang lahat ng ginawa niyo. Isang matinding sigaw ng pagkadismaya ang kumawala kay Carmelita nang makita ang pagtalikod ni Mateo. Habang isa-isang pinupusasan ang magkapatid at si Doña Remedios, ang mga panauhin ay dahan-dahang tumabi, nagbibigay ng daan na tila ba ang pamilya Mendoza ay isang salot na ayaw nilang mahawakan. Ang bawat flash ng camera mula sa mga reporter na nakapasok sa loob ay tila mga kidlat na sumusunog sa huling bakas ng kanilang karangyaan. Naiwan si Trina sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo ng matuwid habang pinapanood ang pagguho ng toreng bakal na minsang nagkulong sa kanya. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat, si Valeriana, na may isang simpleng tango ng pagkilala sa kanilang tagumpay. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila naging mas presko.
Ang bawat hininga ni Trina ay wala ng kasamang bigat. Ang amoy ng tagumpay ay hindi amoy ng pabango o alak, kundi ang amoy ng katarungang matagal nang ipinagkait. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang naglalakad na si Mateo patungo sa kanya. Mayroon pa nga bang puwang ang paghilom para sa dalawang pusong sinugatan ng sariling dugo? Ang bawat pag-ikot ng susi sa loob ng lumang trangka ay tila isang mahabang buntong hininga ng kaluwagan para kay Trina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang tunog ng pagbukas ng pintuan ng kanyang maliit na bahay sa Parañaque ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang matamis na pagbabalik sa kanyang tunay na sarili. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng alikabok na hinaluan ng alaala ng kanyang ina, isang tuyong samyo ng mga lumang kahoy at ang tila na iwang bango ng sampagita sa hangin. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa kanyang paglaki. At ngayon, sa tulong ng mga dokumentong inayos ni Valeriana, muli itong naging kanya. Dinala ni Trina ang kanyang mga kagamitan sa loob ng silid. Hindi na niya dala ang mga mamahaling gamit mula sa mansyon. Tanging ang kanyang mga lumang damit at ang mga mahahalagang papel na nagpapatunay ng kanyang tagumpay ang kanyang bitbit. Nagsimula siyang maglinis. Ang bawat kuskos ng basahan sa sahig ay tila pagbura sa bawat bakas ng mga Mendoza na minsang tumapak sa kanyang tahanan. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay hindi na pawis ng pagod para sa ibang tao, kundi pawis ng pagpapahalaga sa sariling pag-aari. Ang bawat paghawi ng kurtina ay nagpapapasok ng sariwang liwanag ng araw. Tila ba ang dilim na bumalot sa kanyang buhay ay dahan-dahang itinatawid ng hangin palabas ng bintana. Sa labas ng gate, isang pamilyar na anino ang huminto. Si Mateo. Nakatayo siya doon, hindi na suot ang kanyang mamahaling polo, kundi isang simpleng t-shirt. May bitbit siyang mga kagamitan sa pag-aayos ng bahay. Lumapit siya sa rehas at dahan-dahang kumatok. Ang tunog ng kanyang mga daliri sa bakal ay tila isang mahiyain at nag-aalinlangang paghingi ng pahintulot. Trina, nandito ako para tumulong sa pag-aayos ng bubong nyo. Sabi ni Lola Chayong, may mga butas daw ito simula nung huling bagyo. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagpapakumbaba. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng utang na loob, kundi ng pagkakataong makabawi. Tiningnan siya ni Trina mula sa bintana. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila, kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa labas at ang mahinang ihip ng hangin. Sa pagkakataong ito, hindi agad binuksan ni Trina ang pinto. Pinatunayan niya sa sarili na ang kanyang tahanan ay may rurok na ng dignidad at ang sino mang papasok ay kailangang dumaan sa kanyang pagpapasya. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang itinulak ang gate upang papasukin ang asawa. Ang bawat hakbang ni Mateo sa loob ng bakuran ay tila isang panliligaw na muling nagsisimula sa gitna ng mga guho ng kanilang nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang nabasag ng isang marahas at desperadong tinig mula sa labas ng bakuran. Ang tunog ng mga kamay na pilit na niyayanig ang rehas ng gate ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Doon, nakatayo si Doña Remedios. Hindi na siya ang reyna ng mansyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng mantsa ng luha at dumi. At ang kanyang suot ay lukot-lukot na tila ba nanggaling sa isang mahabang pakikipaglaban. Nakalabas siya sa pansamantalang kustodiya dahil sa piyansa,
ngunit wala na siyang babalikang kumpanya o mansyon. Trina! Mateo! Buksan niyo ang pinto! Ang sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay paos at puno ng panginginig. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng gate. Ang kanyang mga kamay ay nakasabit sa rehas tila isang bilanggo na nagmamakaawa ng kalayaan. Mateo, anak ko, huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Wala na akong matutuluyan. Kinuha na ng bangko ang lahat. Trina, maawa ka sa akin. Pamilya tayo, di ba? Lumapit si Trina sa tapat ng gate, ngunit hindi niya ito binuksan. Pinagmasdan niya ang babaeng minsang nagnakaw ng kanyang dangal at tahanan. Wala siyang naramdamang kagalakan sa nakikitang paghihirap nito, ngunit wala na ring puwang ang bulag na awa. Ang kanyang puso ay tila naging isang matibay na pader na hindi na kayang tibagin ng anumang drama o manipulasyon. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng tahanan ng kapwa, Doña Remedios. Ang malamig at mahinahong wika ni Trina, ang bawat salita ay tila isang hatol na binibigkas ng walang galit ngunit may kasiguruhan. Binigyan ko kayo ng 5 taon ng aking buhay, ng aking pawis, at ng aking katahimikan. Ngayon, ang tanging maibibigay ko sa inyo ay ang katotohanang kailangan ninyong harapin ang lahat ng inyong itinanim. Hindi ko kayo kamumuhian, pero hindi na rin ako magiging kuta ng inyong mga kasinungalingan. Dahan-dahang tumalikod si Trina at Mateo, iniiwan ang matanda na patuloy na humahagulgol sa labas ng gate. Ang bawat hakbang nila patungo sa loob ng bahay ay tila isang paglayo sa madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa loob, tumingin si Trina sa litrato ng kanyang ina na nakapatong na ngayon sa altar. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mukha ay luha ng pasasalamat. Ang amoy ng nilulutong pagkain sa kusina ay nagsimulang humalo sa sariwang hangin, isang samyo ng bagong simula na wala ng bahid ng malansang amoy ng pagsasamantala. Sa wakas, ang tahanan ay tunay na naging tahanan muli. Ang sariwang amoy ng pinturang nagpatuyo sa dingding ng maliit na sala ay tila isang matamis na patunay ng bagong simula. Ang dating espasyo na puno ng mga lumang gamit at alikabok ng nakaraan ay unti-unting nabigyan ng bagong buhay. Sa ibabaw ng simpleng kahoy na lamesa malapit sa bintana, nakapatong ang isang maliit na karatula, Salcedo Accounting Services. Hindi ito marangya, walang mamahaling salamin o aircon na umaandar. Ngunit para kay Trina, ito ang pinakamagandang opisina sa buong mundo. Ang bawat paglipat niya ng pahina ng mga bagong ledger ay walang kasamang takot o bigat sa dibdib, kundi isang tahimik na kapayapaan. Ang mga kliyente niya ngayon ay hindi mga mapang-abusong kumpanya na nagtatago ng yaman, kundi mga simpleng tindera ng palengke at mga babaeng pilit ibinabaon sa utang at pang-aabuso ng kanilang sariling mga asawa. Dito, ang kanyang galing sa mga numero ay naging kalasag upang ipagtanggol ang mga walang laban. Ang dahan-dahang pagbukas ng gate sa labas ay nagdala ng pamilyar na simoy ng hangin. Pumasok si Mateo, bitbit ang 2 maliit na lalagyan ng pagkain. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at walang bahid ng mabigat na trabaho sa loob ng kanilang mansyon, ay ngayon ay may mga kalyo at gasgas mula sa kanyang bagong trabaho bilang isang ordinaryong site engineer sa isang maliit na proyekto. Wala na ang mamahaling sasakyan. Naglakad lamang siya mula sa kanto patungo sa bahay ni Trina, suot ang simpleng maong at pawisang kamiseta.
Ang bawat sulyap niya sa kanyang asawa ay puno ng paggalang at isang tahimik na pagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Inilapag niya ang pagkain sa mesa, isang simpleng adobo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Trina ang nagluto upang magmakaawa ng pansin at pagmamahal. Si Mateo ang naghanda nito, gumising ng maaga upang ipagluto ang babaeng minsang inalipin at kinaya-kayanan ng kanyang pamilya. I cooked it the way you like, Trina. Medyo tuyo at maraming bawang. Ang malambot na wika ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong kaba. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga kamay ni Trina na patuloy na nagsusulat. Dahan-dahang inabot ni Trina ang lalagyan. Ang kanyang mga mata ay umangat upang salubungin ang paningin ng asawa. Nang magtama ang kanilang mga daliri, naramdaman niya ang init at ang bahagyang panginginig ng kamay ng lalaki. Walang malalaking pangako, walang matatamis na salitang pilit o grandiosong regalo na pambili ng kapatawaran. Tanging ang tapat na pag-aalaga ng isang lalaking natutong tumayo sa sarili nitong mga paa at lumaban para sa tama. Isang simpleng ngiti ang sumilay sa labi ni Trina, hindi pa isang buong pagbabalik, ngunit isang liwanag na pumasok sa madilim na mundo ni Mateo. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit ang bawat maliit na hakbang na ginagawa nila ng magkasama sa ilalim ng mga patakaran at hangganan ni Trina ay pagbuo ng panibagong tulay patungo sa tunay na tiwala at pag-ibig. Habang tahimik nilang pinagsasaluhan ang tanghalian, ang kanilang atensyon ay nakuha ng isang mahiyain at mabagal na paggalaw mula sa labas ng rehas ng gate. Isang babaeng may buhat na maliit na bata at mahigpit na nakayakap sa isang lumang brown envelope ang nakatayo sa ilalim ng tirik na sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa na pilit itinago ng makapal na make-up at ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit may halong pag-asa habang nakatingin sa karatula ng opisina ni Trina. Napatayo si Trina at dahan-dahang naglakad palabas upang salubungin ang estranghero. Nang makita niya ang panginginig ng babae at ang luha sa mga mata nito, isang malalim na pag-unawa ang tumagos sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, pang-aabuso at luha na pinagdaanan niya sa kamay ng mga Mendoza ay hindi pala isang parusa, kundi isang masakit na paghahanda. Ang kanyang misyon na tulungan at palayain ang mga babaeng nakakulong sa madilim na tanikala ng pamilya at utang na loob ay tila ngayon pa lamang tunay na magsisimula. Ang malamig at maalat na simoy ng hangin mula sa dagat ay dahan-dahang pumapasok sa nakabukas na bintana ng tahanan ni Trina. Dala ang isang uri ng sariwang simula na matagal na niyang hindi nalalanghap. Sa loob ng maliit na kusina, ang bango ng nilulutong adobo at mainit na sabaw ay humahalo sa hangin. Ngunit hindi tulad ng nangyari noong ikalimang anibersaryo ng kanilang kasal, kung saan ang bawat sangkap ay inihanda na may halong takot at pag-asang tanggapin siya ng mga Mendoza. Ang hapunan ngayon ay niluluto ng may buong kalayaan. Ang banayad na paglapat ng mga plato at kubyerto sa ibabaw ng kahoy na mesa na inaayos ni Mateo ay tila isang payapang himig ng isang tahanang muling nabubuo. Nakangiti si Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang malalim na pasasalamat habang pinagmamasdan ang kanyang asawang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Wala na ang mga mamahaling damit o ang pilit na karangyaan. Ang tanging mayroon sila ngayon ay ang katotohanan at ang paggalang sa bawat isa.
Nakatayo si Trina sa harap ng maliit na altar kung saan nakapatong ang nakangiting larawan ng kanyang namayapang ina. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang sariwang bulaklak ng sampagita sa tabi ng kandila. Sa paglipas ng mga buwan, natagpuan na ni Trina ang kapayapaang matagal niyang inasam. Wala nang mga boses na sumusumbat sa kanyang pinagmulan, wala nang mga matang mapanghusga na tumitingin sa kanyang mga kamay na sanay sa hirap. Nagpatawad na ba siya? Oo, napatawad na niya si Mateo dahil napatunayan ng lalaki na handa itong isuko ang lahat at magsimula sa wala, maprotektahan lamang siya. Ngunit ang pagpapatawad niya kay Doña Remedios at sa kanyang mga bayaw ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pagbubukas muli ng pinto para sa kanila. Ang pagpapatawad ni Trina ay ang tuluyang pagpapalaya sa poot na nakakulong sa kanyang dibdib, ang pag-alis ng kalawang sa kanyang puso upang hindi na siya maging alipin ng galit. Hinayaan niya ang batas at ang tadhana na maningil sa mga kasalanan ng mga ito habang siya ay nagpatuloy sa pagbuo ng sarili niyang liwanag. Naramdaman ni Trina ang maiinit na braso ni Mateo na dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Trina at pareho nilang pinagmasdan ang larawan ng ina ni Trina. Sa sandaling ito, ang lahat ng sakit at pagluha ay naging malinaw na aral na nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Ang pamilya ay hindi isang kulungan kung saan kailangan mong isakripisyo ang iyong buong pagkatao at dignidad para lamang sabihing ikaw ay isang mabuting anak o asawa. Ang tunay na pag-ibig at ang malinis na utang na loob ay hindi kailanman naniningil, hindi nagnanakaw ng karapatan, at hindi gumagamit ng panlilinlang upang maghari. Napatunayan ni Trina na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa mamahaling apelyidong ikinakabit sa kanya, kundi sa lakas ng kanyang paninindigan at sa linis ng kanyang budhi. Humarap si Trina kay Mateo at binigyan ito ng isang matamis at tapat na halik. Ang amoy ng isda at palengke na dati ay ginamit upang hiyain siya ay naging simbolo ng kanyang matatag na pundasyon, ang pundasyon ng isang babaeng nabuwal, lumaban, at ngayon ay masayang nabubuhay ng may buong dangal.